Pinili ni Kaigme ang manirahan sa bukana ng gubat. Bantay sarado niya kasi ang daanan ngayon. Dahil iyon lamang ang tanging pwedeng daanan, palabas man o papasok sa lugar ng mga tao. O di kaya ay mga hindi pangkaraniwang mga nilalang tulad ng mga aswang. Ang ibang mga parte o sulok ng kagubatan sa labas nito ay matagal na panahon ang lalagyan ng selyo ng mga namayapa ng albularyo at antingero. Ang sinumang magtatangkang dumaan sa may mga orasyon ay paniguradong matutusta dahil sa lakas ng kuryenteng nakaharang sa mga ito. Ang isa pang rason kung bakit mas piniling magpatayo ng bahay at manirahan ng matandang si Igme sa bukana ng gubat ay dahil sa masalimuot niyang nakaraan. Hindi niya kasi nagawang iligtas o protektahan ang kanyang asawa at anak nang salakayin ang mga ito ng aswang. Abala kasi siya sa pagtulong sa babaeng buntis ng mga panahong iyon. At hindi niya inakalang pati pala ang kanyang pamilya ay nasa peligro ang buhay. Nailigtas nga niya ang babaeng buntis sa tiyak na kapahamakan, pero ang kanyang mag-ina ay sinawing palad. Kaya simula nang mangyari iyon at mailibing ang mga bangkay ng kanyang pamilya at nakaahon siya sa pagluluksa, ay mas pinili na lamang niyang mapag-isa. Tumanda na si Kaigme sa pagbabantay sa bukana ng gubat. Wala siyang pinapalampas na aswang na nagtatangkang dumaan doon, dahil agad niyang kinikitilan ang mga ito ng buhay. Subalit, sadyang matatalino ang mga aswang. Ginamit nila ang katandaan ng lalaki para makagawa sila ng paraan para makapangbiktima ng mga tao. Si Macario, pinuno ng mga aswang sa gubat na halos kaidaran din ni Kaigme, ay gumawa ng imbitasyon gamit ang palipad hangin sa isa sa mga lalaking manananggal na kanyang kaibigan. Dahil sa malalim naman ang kanilang pinagsamahan noong malaya pa silang maglabas-masok sa gubat ng walang harang at nagbabantay, ay kaagad na pinaunlakan ng manananggal na si Arthur ang paanyaya ng kaibigang aswang. Gabi ito pumunta kaya hindi na napansin ni Kaigme ang pagpasok nito sa pamamagitan ng paglipad. Isang maitim na plano ang pinag-usapan ni na Arthur at Macario para sa ikakatagumpay ng kanilang kagustuang makakain muli ng mga laman ng tao at makainom ng sariwang dugo. Pagkatapos ng medyo mahaba-habang usapan, ay nagkamay muna ang mga ito bago tuluyang lumipad si Arthur palabas ng gubat. Pagbukas pa lamang ng bagong sikat ng araw, ay isang masamang balita na ang dumating kay Kaigme buwat sa mga taong naghatid sa kanya nito. Ayon sa mga ito, ay may isang lalaking manananggal na nanggugulo ngayon sa kanilang lugar. Kaya kailangan nila ang tulong ng matanda. Dali-dali namang kinuha ni Kaigme ang kanyang armas na 45 baril bago ito sumama sa mga ito. Naabutan nga niya ang lalaking manananggal na si Arthur na nagpupumilit biktimahin ang dalagang buntis. Subalit pinipigilan siya ng mga kalalakihan gamit ang mga kawayang may matulis na dulo, kaya hindi ito basta-basta nakakalapit. Pagkakita ni Arthur sa matandang berador, ay napangiti ito ng bahagya. Akma na sanang magsasalita si Kaigme pero hindi na natuloy. Dahil lumipad na ang manananggal papaalis doon. Pero bago ito tuluyang nakaalis,
ay sinulyapan muna nito ang matanda ng makahulugan. Narinig naman ni Kaigme ang sinasabi ng mga tao na siya lang pala ang paraan para umalis ang lalaking manananggal. At dagdag pa ng mga ito na wala nang pinipiling oras ang mga kampo ng kasamaan at maski tirik na ang araw ay nagagawa pa nilang sumalakay. Tila nagpantig naman ang tenga ng matandang berador. Sa kanya naalala ang mga aswang sa gubat. Hindi na siya nagpaalam sa mga tao na babalik na siya sa kanyang tirahan. Subalit pagdating niya roon ay nanlumo siya. Ang kanyang ginawang bahay ay wasak na. Nagkalat rin sa paligid ang mga bangkay ng kanyang mga alagang hayop, katulad ng mga aso at mga manok, na alam niyang nilapa ang mga ito ng mga aswang. Diyos ko! Nakalabas na ang grupo ni Macario. Huwag mo po sanang pahintulutan na maghasik ng lagim ang mga aswang sa ibaba ng gubat, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Gawin mo ulit akong instrumento para mapuksa ang mga salot na kampo ng kadiliman. Nanginginig pa dahil sa labis na pag-aalala para sa mga taong bayan habang nananalangin ng taimtim ang matanda. Sa kanya pinagtiyagaang pinulot ang mga nagkalat niyang mga gamit at damit na pwede pang gamitin at suotin. Lumipat naman ang ibang kagubatan ang lahat ng aswang na pangkat ni Macario. Sa gubat kung saan nakatira ang manananggal na si Arthur sila nagtungo para magsanib sila ng puwersa. Aminado kasi sila na maski matanda na ang berador na matanda na si Kaigme, ay may sapat pa rin itong lakas at kakayahang lumaban para sila ay talunin. Subalit hindi ibig sabihin nun na takot na sila sa matanda. Gusto lamang muna nilang paghandaan ang muli nilang pakikipagtuos rito at tiyakin ang kanilang tagumpay. Nagpasalamat naman si Macario kay Arthur dahil sa tulong na ginawa nito para makalaya sila sa gubat ng may orasyon. Nagsasawa na din kasi silang mag-alaga ng mga iba't ibang hayop at kapag malaki na ay saka pa lamang nila ito lalapain. Sabik na sila sa sariwang karne at dugo ng tao, kaya ngayong malaya na sila ay paniguradong magpapakabusog ang mga ito. Lumipas ng mabilis ang mga araw at tunay ngang nangyayari na ang mga hindi gusto sanang isipin ni Kaigme na mangyari sa mga residente. Napapailing na lamang siya at napapaluha dahil sa mga inosenteng tao na nabibiktima at natatagpo ang wakwak ang mga tiyan sa mga gilid ng kalsada. Muling namayani sa bawat sistema ng mga mamamayan ng Santa Fe ang takot, kaya ang iba ay nagawa ng mag-al sa balutan dahil natatakot ang mga ito na baka sila na ang sumunod na mabiktima ng mga aswang. Nawala na rin ng tiwala sa kanya ang mga residente mula nang mangyari ang sunod-sunod na krimen. Subalit habang tumatagal at dumadami ang nabibiktima ay mas lalo namang nagtatanim ng galit si Kaigme sa mga aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at gagawin na niya ang nasa kanyang isipan. Ubus na ang pasensya ko. Maski itaya ko pa ang aking buhay ay wala na akong pakialam. Matanda na rin ako, kaya tatanggapin ko na at yayakapin ang kinasusuklaman kong itim na kapangyarihan, kung ito naman ang magliligtas sa sangkatauhan. Elsa, asawa ko. Nena, anak. Patawarin niyo si Papa, ha? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko. Sana'y
Maintindihan ninyo ako sa aking gagawing desisyon. Kasabay ng pag-agos ng luha sa mga mata, ay isinubo ni Kaigme ng walang pag-aalinlangan ang itim na bertod ng pagkaaswang na ipinamana ng kanyang ama bago nalagutan ng hininga. Dahil sa pangako sa kanyang asawa at anak na hindi yayakapin ang kapangyarihan ng isang kampo ng kadiliman, ay matagal na panahon niyang itinago ang bertod at pinangalagaan. Subalit sa mga sandaling iyon ay dala na rin ang awa sa mga residente, ay nakapagdesisyon na siya ng isang bagay na pwedeng ikabago ang takbo ng kanyang buhay. Subalit wala niya siyang pakialam pa. Ang importante na sa kanya ngayon ay ang buhay ng karamihan. Nang maisubo ang bertod, ay nakaramdam si Kaigme ng tila paninikip ng kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang lunukin ang namana niyang bertod ng pagkaaswang, ay napahawak siya sa parting iyon hanggang sa matumba siya at nabuwal sa lupa. Pagkatapos ay nawala ng ulirat. Gabi na nang bumalik ang malay ng matandang berador. Kakaiba na ang pakiramdam niya ng mga sandaling iyon. Matalas na ang kanyang pakiramdam. Pandinig at paningin. Namumula na rin ang kanyang mga matang nanlilisik. Sulidong puti na rin ang buhok ng matanda. Tumayo si Kaigme sa katumingala sa bilog na buwan. Ngumisi muna ito sa kanagpakawala ng isang napakatinis at napakalakas na pagalulong. Mula sa pinagkukutaan ay narinig ni na Arthur, Macario at ng iba pang mga aswang ang isang nakakakilabot na alulong. Sigurado sila na hindi pang karaniwang aswang ang nagpakawala ng huning kanilang narinig at nagpatindig ng kanilang balahibo. Isang gabunan? May natitira pa pala sa kanila sa mga panahong ito. Mga kasama. Mukhang mali ang desisyon nating umalis sa silyadong gubat. Maaari niya tayong tugisin para kainin. Dahil mas paborito nilang kainin ang kagaya nating mga ordinaryong aswang lamang. Dahil nadadagdagan ang kanilang mga lakas. Nasa panganib ang ating mga buhay. Lahat ng mga aswang ay nagkatinginan sa isa't isa. Pati na rin sina Macario at Arthur. Ang iba ay nakakaramdam na ng takot pero ang iba ay nagtapang-tapangan. Nagpaalam si Arthur sa mga kasama. Ayon dito, ay lilipad muna siya at magmamatsyag sa himpapawid. Aalamin kung kaninong boses nang gagaling ang alulong na nakakatakot. Subalit habang lumilipad siya ng hindi kataasan, ay hindi niya inaasahan ang isang nilalang na bigla na lamang lumabas mula sa mga kakahuyan na lumundag papunta sa kanya. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito nagawang umilag pa. Hawak-hawak ng mabangis na nilalang na iyon ang liig ng lalaking manananggal habang pabulusok silang pababa sa lupa. Nang matitigan ng mabuti ni Arthur kung sino ang nilalang na sumasakal sa kanya, ay saka pa lamang siya nagimbal ng husto. Nakilala niya ang matandang berador na si Kaigme bilang isa ng ganap na aswang nagabunan. Ano, Arthur? Nagulat ka ba? Pasensya na pero hanggang dito na lamang ang paghahasik nyo ng lagim sa mga residente ng Santa Fe. Ngayong gabi ay tatapusin ko ng inyong kasamaan. Hindi na binigyan pa ng matandang gabunan si Arthur na makapagsalita. Sinakmal niya ito sa liig saka dinukot ng marahas ang puso ng lalaking manananggal na kaagad namang binawian ng buhay.
Ang kalahating katawan naman ni Arthur na naiwan sa kinaroroonan ni na Macario ay naglulupasay sa sahig hanggang sa hindi na ito gumalaw pa. Anong nangyayari sa kalahating katawan ni Arthur? Bakit tumigil na ito sa paggalaw? At bakit unti-unti na itong nalulusaw? May nangyayari bang masama sa kaibigan ko? Pero sino ang may kagagawa nito? Sino? Nanggagalaiti ang kalooban na may halong takot at kaba si Macario ng mga oras na iyon. Wala siyang kaalam-alam na patay na ang kanyang matalik na kaibigan. Sa sobrang bangis ni Caigme bilang isang aswang nagabunan, ay hindi niya tinantana ng katawan ng lalaking manananggal hanggang sa hindi ito magkapira-piraso sa maliliit. Pinagbuntunan niya ito ng galit at maski ang mga pakpak nito ay kanyang pinagbabali na parang sanga lamang ng kahoy. Nang makuntento sa karumal-dumal na ginawa niya sa manananggal, ay saka pa lamang siya tumigil sa pagkatay dito. Pagkatapos ay baliwala niya itong iniwan sa gubat para ipagpatuloy ang paghahanap sa kuta ng mga aswang na pangkat ni Macario. Marahan lamang ang paglalakad ni Caigme. Pinapakiramdaman niya ng mabuti ang bawat paligid. Medyo natagalan bago siya nakasagap ng mga itim na enerhiya ng mga masasamang nilalang. Kaya tinungo kaagad niya ang direksyong pinanggagalingan ng mga iyon. Mas lalong lumalakas ang mga presensyang nararamdaman ng matanda. Pero sa pagkakataong ngayon, ay kalat na ang mga ito. Alam ni Caigme ang ibig sabihin na iyon. Napapangiti na lamang siya at kalmado pa ring nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa mula sa mga masukal na halamanan, ay may isang lalaking aswang ang palundag na sinalakay siya. Subalit walang kahirap-hirap niya itong nahawakan sa leeg. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito hanggang sa lumupaypay ang dila ng lalaking aswang bago niya ito binitawan. Sa sanga ng isang puno naman ay lumundag ng sabay ang dalawang aswang. Subalit gaya ng nauna, ay ganon din ang kanilang sinapit sa kamay ng gabunang berador. Habang mas lumalapit si Caigme sa kuta ng mga aswang, ay mas dumarami naman ang sumusugod sa kanya mula sa iba't ibang parte ng gubat. Mayroong nagmumula sa itaas, mula sa kanyang magkabilang tagiliran at mula sa kanyang likuran. Ay mayroon din pero binaliwala lamang iyon ng matandang berador. Parang natalo sa sabong ng mga manok na tinamaan ng tari sa katawan ang mga aswang na nilalagpasan ng matanda habang pinagtatawanan niya ang mga ito. Subalit sa huling ginawang pag-atake ng mga aswang, ay kinailangan ng gamitin ni Caigme ang kanyang daladalang baril. Walang habas niya itong pinaputukan ang mga nagsanib pwersang mga aswang at manananggal upang atakihin siya. Ni isa ay walang makalapit sa matanda. Kaagad na tumitimbwang ang mga ito sa lupa na natatamaan ng bala sa ulo. Hindi na rin nakatiis si Macario at nakisali na rin siya sa laban. Subalit maski magsama-sama sila ay wala pa rin silang magawang laban sa bagong silang nagabuna na si Igme. Nakilala na rin siya ni Macario. Nang malapitan niya ito ay muling napaatras ang pinuno ng mga aswang dahil hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Si Igme nga ba talaga ang isang nagabuna na yon? O namamalik mata lamang ako? Pero imposible. Paano siya naging aswang? At hindi lang basta aswang lamang, kung hindi isang makapangyarihang gabunan. Mamaya ko nasasagutin ang mga katanungan mo dyan, Macario.
Tatapusin ko muna ang buhay ng mga tauhan mo. Kalmado ang buses ni Kaigme na sinagot si Macario. Mas lalong namangha ang pinuno ng mga aswang dahil maski malayo siya sa matandang berador na gabunan, ay narinig pa rin siya nito. Kaya naman, nakaisip ng ibang paraan si Macario para mailigtas ang buhay. Habang abala pa ang matandang gabunan sa pakikipaglaban ay napagpasyahan niyang tumakas. Nang makakuha siya ng magandang tiyempo, ay kaagad niyang nilisan ang lugar. Walang lingon-lingon niyang iniwanan ang mga kasamahang aswang at manananggal. Mailigtas lamang ang sarili niyang buhay. Nang maubos naman ng matandang gabunan ang lahat ng mga aswang at manananggal, ay sinundan na niya ang tumatakas na si Macario. Kahit saan ka magpunta, Macario, ay hinding-hindi kita lulubayan. Hahabulin kita at wawakasan ng iyong kasamaan. Masyado ka ng maraming napipinsala, kaya hinding-hindi kita mapapatawad sa kasamaan mo sa mga taga Santa Fe. Para namang sasabog ang ulo ni Macario nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ayon sa presensya nito ay sigurado siyang ang gabunan na Sigme ang nilalang na nakasunod sa kanya. Ano ba? Lubayan mo na ako, tanda. Parang awa mo na. Paano ka nga ba naging gabunan, ha, tanda? Natigil lang sa pagtakbo ang pinuno ng mga aswang. Dahil mula sa kanyang daraanan ay nakatayo na roon si Kaigme. Nginisihan siya nito ng nakakaloko sa kanagsalita. Oh, Macario. Mukhang naduduwag na yata ang isang pinuno ng mga aswang sa katulad kong hamak na berador lamang, ah. Akala ko ba matatapang ang mga itinatalagang pinuno ng mga lahing aswang. Sa nakikita ko sa iyo mas matapang pa ang mga tauhan mong lumaban sa akin Maski nagbuwi sila ng buhay pero ikaw ang duwag mo pala, Macario. Huwag mo ako matawag-tawag na duwag, Igme. Dahil hindi ako ganon. Ginagamit ko lamang ang isip ko para mabuhay. Subalit sadyang makulit kang matanda ka at sinundan mo pa ako. Abay, hindi kita papayagang makatakas. At baka makapangbiktima ka pa ulit ng mga inosenteng mga tao sa labas ng gubat. Mahirap na. Isa pa, kung makatanda ka sa akin nauna ka pa ngang 1 taon sa akin Kaya ikaw ang matanda sa ating dalawa. Sinadyang inisi ni Kaigme si Macario para ito na ang gumawa ng unang pagsugod. Sa huli ay nagtagumpay ang plano ng matandang gabunan at sinugod na siya nito. Pinaglaruan muna niya si Macario at nang magsawa ay marahas na niya itong kinitila ng buhay. Nawakasan ko na rin ang buhay mo, Macario. Matatahimik na ang mga residente ng Santa Fe. Nabigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ng mga taong biniktima ninyo ng walang kalaban-laban. Siya nga pala, matagal kong itinago ang bertod ng aking ama bilang isang gabunan at napilitan lamang akong gamitin ito dahil na rin sa pagsasabog ninyo ng lagim sa mga tao. Tapos na ang aking misyon at wala nang banta ng panganib sa mga residente. Kaya pwede na rin akong mamahinga. Ngumiti muna muli si Kaigme sa bilog na buwan bago niya itinutok ang sariling baril sa kanyang ulo. Mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa kaluluwa ko. Pagpatak ng huling luha ng matandang gabunan sa lupa, ay siya namang pagputok ng baril sa kanyang ulo na naging sanhi ng kaagaran niyang kamatayan. Ibinuwis ni Kaigme ang kanyang buhay dahil alam niyang balang araw ay matutulad siya sa kanyang ama
na mahahayok din sa sariwang laman at dugo ng mga tao, lalo na't wala ng aswang sa gubat na natitira. Walang kaalam-alam ang mga residente na sa biglaang pagkawala ng mga aswang ay dahil ito sa kinikilala nilang matandang birador na tagapagligtas ng kanilang buhay na namaalam na rin sa mundo. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Kaigme ay kapakanan pa rin ng mga nakararami ang kanyang inisip kung bakit niya nagawa ang bagay na yon sa sarili niyang buhay.